Magsimula ang kwento kung saan natapos ang nakaraang kabanata. Nagngit-ngit siya sa galit. Ang mahigpit na tinig ni Han ay nakapabigla sa kanila, kaya tahimik silang bumalik sa kanilang tirahan. Pagkatapos ay lumapit si Han kay Aaron na halatang malungkot, at sinabi niya rito na habang siya'y nasa bingit ng kamatayan dahil sa labis na pagdurugo, sila naman ay nagpapabaya at natutulog lamang. Kaya't hindi niya dapat kaawaan ang mga ito. Napansin ni Han ang namamagang mukha ni Dika. Napaisip siya kung nag-away ba sina Aaron at Dika. Ipinaliwanag naman ni Aaron na isa lamang itong simpleng duelo na hiningi ni Dika. Tumango si Han at sinabi, "Naiintindihan ko. Pumasok na kayo at magpahinga." Lumapit siya kay Jenna at sinabing bakit ka pa nandito. Samantala, mabilis na nilinis ng mga mandirigmang main wolf ang entablado at lumabas ng dungeon, ipinagmamalaki na wala roon kundi mga mahihinang aso. Isa sa kanila ang tumawat tinawag ang mga goblin na parang mga batang laruan lamang. Paglapit ng pinuno nila kay Han, marahas itong nagtanong kung sino siya. Ngunit hindi natin nagsihan at may ngiting tugon, "Wala kayong pakialam." Nagapoy sa galit si Zakan, ang lalaking may gintong buhok, at pasigaw na sinabi kung paano siya nakakapagsalita ng walang galang sa kanilang pinuno. Kalma lang si Han at mariing sagot, "Kayo ang unang naging bastos." Nagpakilala ang pinuno bilang si Avon, kapitan ng mga main wolf mercenaries, at nagtanong kung sino si Han. Nang magpakilala si Han bilang si Han Israt, napansin ni Avon na may dala itong sandata at inakalang isa rin siyang mersenaryo. Mariing itinanggi ito ni Han at ibinunyag na isa lamang siyang magsasaka. Nabigla si Avon at napaisip kung ang pagtitipon kanina ay pawang mga mersenaryo. Itinanong ni Avon kung paano siya nagagawang magsalita ng walang galang laban sa lahat ng naruroon. Sumangayon si Han at nagtanong kung bakit niya iyon inaalam. Hindi pa man nakakabawi si Avon ng sagot, biglang nagsimula ang master ng 10x summoning. Nabigla si Han sa biglaan nitong pagpapatawag, ngunit napagtanto niyang ginawa iyon ng master dahil sa sitwasyon. Pagkatapos, sinimulan ng master ang proseso ng synthesis, kaya't inihulog ng mga bayani ang mga bagong summon na nais nilang i-alay. Nalilito ang mga bagong dating na bayani at nagtatanong kung nasaan sila, habang tinatawag ng ilan ng master na hangal. Inutusan ni Esel sina Zakan, Diman, at Rix Eagle na pumasok sa synthesis room, bagay na nakapagpahinto sa kanila. Isa sa mga baguhan, si Diman, ay kinakabahang nagtanong kung sino si Esel at paano niya alam ang kanyang pangalan. Mariing sagot ni Esel, "Tumahimik ka at pumasok." Biglang sinakal ni Zaken si Diman at sarkastikong tinanong kung siya nga ba si Diman dahil mukhang tugma raw sa pangalan. Nabigla si Han at Jenna sa inasal ni Zaken. Sa utos ni Avon, pilit niyang kinaladkad sina Diman at Rix Eagle papasok sa silid ng synthesis upang i-alay. Habang pinagmamasdan ito, naisip ni Han na nabubulag ang master dahil ito ang una niyang bayad na summoning. Lumapit si Jenna kay Han at nag-alala, sinabing hindi ito makatarungan at dapat bigyan ng pagkakataon ng mga baguhan. Sumangayon si Han at tinawag itong malaking pagkakamali ni Master Wutiva. Alam niyang walang silbi ang mga 1-star, pero may mga may talento rin sa kanila. Gayunpaman, winawasak lang ng Master ang mga ito nang hindi man lang sinusubok. Makalipas ang ilang sandali, lumabas mula sa synthesis room si Zakan na may bagong aura, nakatawat nagyayabang na tumaas ang kanyang antas. Tinawag naman ni Esel ang dalawa pang baguhan, sina Soriel at Denil, na nagmakaawa na huwag silang isama. Nagkagulo ang iba pang bagong summon na nagtangkang tumakas, ngunit mabilis na iniutos ni Avon sa kanyang mga tauhan na pigilan ang mga 1-star. Sumunod agad ang kanyang mga tauhan. Si Edith na may nanatiling walang ginagawa, kaya't mariing tinanong siya kung ano ang ginagawa niya at pinaalalahanan ukol sa kanyang katapatan sa main wolf. Samantala, inutusan ni Han si Esel na ipahiwatig sa master na kahit 1-star, sayang kung hindi muna susubukan. Kaya't iminungkahi ni Esel na huwag magmadali sa paghatol, mas mainam daw na subukan at obserbahan muna sila bago e-synthesis. Naisip ni Han na napakarami na niyang dinaanan simula nang dumating siya rito, mga pangyayaring kayang magbago ng isang tao. Biglang lumapit si Zaken at mariing tinanong si Han kung saan siya nakakakuha ng lakas ng loob na makialam. Hindi natin nagsihan at nakangiting tugon, "Nagbibigay lang ako ng payo." Nang may halong biro, tinanong niya kung nakakaasar ba iyon, lalo tuloy nagalit ang dambuhala, at buong lakas na iwinasiwas ang kanyang palakol laban kay Han. Bago pa siya matamaan, muntik na siyang tamaan ng palaso ni Jenna na sadyang pinadaan sa tabi ni Zaken bilang babala na huwag hawakan si Han. Hinugot naman ni Avon ang kanyang espada at tinanong si Jenna kung nagtataas ba siya ng armas laban sa main wolf mercenaries. Nag-alala si Edith at iminungkahi na tumigil na sila dahil gabi na. Ngunit agad siyang pinatahimik ni Avon sa isang mabilis na siko at sinabihan na manahimik. Itinutok niya ang espada kay Han, ngunit hindi ito natinag. Matatag na nakatayo si Han at mariing sinabi na sila'y basura. Nag-alab sa galit ang mga mersenaryo maliban kay Edith na halatang naguguluhan. Lumabas ang abiso ng sistema na naging kaaway na ni Han ang grupo ng main wolf.
Bigla namang sumulpot si Esel upang pigilan ang laban, pinaalala na mahigpit na ipinagbabawal ang sagupaan sa pagitan ng mga bayani at tinanong kung gusto ba nilang maparusahan ng master. Nagkomento si Han na hindi niya alam na bawal pala at napilitang sumang-ayon si Esel. Diretsyong hinarap ni Han ang mga mersenaryo, tinanong kung tunay nga ba silang mersenaryo. Mariing itinanggi ni Avant ang paratang at iginiit na kumikilos lamang sila kapag may trabaho. May ngiting puno ng pagdududa, tinawag sila ni Han ng mga bandido, bagay na nagpasiklab ng galit ni Avant. Nagbabala siya kay Han na huwag lumampas sa guhit kung ayaw niyang masawi. Ipinaliwanag ni Han kay Esel na may mga bayani ring may masamang pagkatao na natawag dito, at sila'y hadlang lamang sa kaayusan at kahusayan. Sa madaling salita, basura silang dapat alisin. Nabigla si Esel sa kanyang sinabi. Agad na inutos ni Han na buksan ang duel system at hinamon si Avant, isang 3-star hero, sa isang duelo. Ipinaliwanag na isa ito sa mga paraan para maresolba ang alitan, at maaari pang magtakda ng espesyal na kondisyon kung parehong papayag. Mariing tugon ni Avant na hindi pa siya nakatagpo ng kasing baliw ni Han, at nagtataka kung ano bang nagawa nila upang lumampas siya ng ganito. Sagot ni Han, isipin mo na lang na nakagat ka ng asong ulol. Alam ni Han ang kilos ng mga tulad ni Avant. Paalala niya, kanina tinanong niya kung kompleto na sila para malaman kung may malakas na kalaban, at nang mapagtontong niyang wala, agad itong umakto. Idiniin pa ni Han na ang mga bagong summon na 1-star ay hindi man lang karapat-dapat ituring na merienda. Nagtanong si Avant kung ibig bang sabihin ni Han ay magiging alay siya. Agad namang nagtanong si Jenna kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Han na simple lang, kapag siya ang nanalo, siya ang kakain kay Avant, at kung si Avant ang mananalo, siya naman ang kakain kay Han. Ngumiti ng may kumpiyansa si Avant at tinanggap ang hamon sa ilalim ng kondisyon na lahat ng bayani ay maaaring gamitin para sa synthesis. Sinabi pa niya na mukhang masaya ang laban na ito. Nang tumanggi ang master na aprobahan ang duelo ni Han at Avant, inisip ni Han na duwag si Master Wutiva. Pagkatapos ay inutusan niya si Jenna na ihatid pabalik sa tirahan ng mga inosente, na sinasabing kaya niyang harapin ang sitwasyon mag-isa. Nagpahayag si Jenna ng pag-aalala para sa kaligtasan ni Han, ngunit tiwala niyang isinantabi ito, tinanong kung nagdududa ba siya sa kakayahan niyang manalo. Sa huli, pumayag din ang master sa laban. Ipinaalala ni Han kay Avant na matatapos ang duelo kapag ang isa sa kanila ay sumuko, at pumayag naman si Avant. Sinabi ni Avant na hindi niya papatayin si Han dahil kailangan niya ng bagong alay para sa pagsasanib. Samantala, iniutos ng bida kay Esel na itago sila upang hindi makialam ang ibang miyembro ng pangkat ng Main Wolf. Tinanong ni Esel kung ayos lang ba iyon, ngunit bago pa makasagot si Han, mabilis na umatake si Avant, minamaliit siya at tinawag na hangal dahil ni hindi raw niya mahugot ang kanyang espada. Napaisip si Han, kung batay lamang sa mga estatistika, hindi sana masamang ideya na ito ng pansin kay Avant. Siya ay nasa antas 3, ang lakas ay halos 20 na, at ang kasanayan niya sa espada ay nasa 3 yugto. Subalit bago pa man makapanakit si Avant, nagulat siya nang biglang ginamit ng bida ang kasanayang berserk at pumasok sa estado ng berserker, na nagpalakas sa mga katangian ni Han tulad ng lakas, liksi, at tatag. Nabigla si Avant, habang madaling naiwasan ni Han ang mabilis nitong pag-atake. Sa bagong bilis, bigla niyang sinunggaban ang ulo ng kalaban at ibinangga ito ng malakas sa sahig, sabay sabing iyon ang tamang parusa para sa taong hindi marunong lumugar. Hinugot niya ang espada at sinaksak ang balikat ni Avant, sabay banta na mas lalo lamang siyang masasaktan kung gagalaw pa siya. Pinilit niyang aminin ang pagsuko. Nang mahirapan magsalita si Avant, mas madiin pa siyang tinusok ni Han gamit ang espada, iginiit na magsalita ito ng malinaw. Sa sandaling iyon, sumingit si Whiff, isa sa mga miyembro ng Main Wolf, at nakiusap kay Han na tigilan na. Sagot ni Han, akala niyo ba papayag akong palayain ang mga inosente, gayong sabik na sabik kayong kainin sila? Sigaw ni Whiff, wala raw kinalaman niyon sa kanilang laban. Mariing tugon ni Han, kung sabi kong may kinalaman, may kinalaman. Idinagdag pa niya na sila mismo ang pumayag sa laban, kaya bakit siya nakikialam. Nang tangkaing sumuko ni Avant bilang pinuno, hinawakan ni Han ang mukha nito upang hindi makapagsalita, iginiit na hindi matatapos ang laban hanggat hindi niya tahasang binibigkas ang pagsuko. Sa naglalagablab na pulang mga mata, idineklara ni Han na si Avant ang kanyang biktima, at pinaalalahanan ang mga tauhan nito na huwag nang mag-alala kung mabuhay man o mamatay ang kanilang pinuno. Pinayuhan pa niya silang magpahinga na lang. Ngunit biglang sumabat si Veynan. Tinawag si Han na walang hiya at nagbanta kung akala ba niya ay ligtas pa siya matapos saktan ng kanilang pinuno. Mariing hinawakan ni Han ang bibig ni Avant at muling tinanong kung sila nga ba'y tinatawag na Main Wolf Mercenaries. Tinawag niya si Edith at tinanong kung sigurado siyang iyon nga ang kanilang pangalan. Nanginginig na sagot ni Edith, iyon daw ang tawag sa kanila noon, pero ngayon ay mga bandido na lamang sila. Ngumiti si Han dahil batid na niya ang katotohanan, at sinabing palagi nilang binubugbog si Edith. Tinanong niya kung bakit pa ito nakikisama sa kanila.
Sagot ng dalaga, sinusunod lamang niya ang hiling ng kanyang ama. Pinayuhan siya ni Han na pag-isipan kung mananatili ba siya sa piling ng mga basurang iyon o sasama sa kanya. Hindi pa man siya nakakasagot, nagalit na ang lalaking may gintong buhok, tinawag si Edith na malandi, at binalaan siya sa magiging kapalit ng kanyang hindi pagsang-ayon. Samantala, kahit hawak ni Han, palihim na sinubukang kunin ni Avant ang kanyang espada, ngunit nahuli siya ni Han at mas hinigpitin ng kapit sa ulo. Sa isang mabilis na galaw, idinikit niya ang espada sa ulo ni Avant upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, inalok ng bida si Edith na sumama sa kanya dahil kailangan pa niya ng isa pang kasama at tiyak na magiging mainam iyon. Ngunit mahigpit na binalaan ni Zakan si Edith sa kapalit ng pagtataksil. Sa kabila ng pressure, pinili ni Edith na lumapit kay Han, tanda ng kanyang desisyon. Nakangiti, sinabi ni Han na tama ang kanyang naging pasya. Sa pag-alis ni Edith, tuluyang nagkawatak ang grupo ng Main Wolf Mercenaries. Matapos nito, hinarap ni Han ang natitirang mga beyarang mandirigma at sinabi na wala na siyang dahilan upang makipag-ugnayan pa sa kanila, bagay na ikinagalit ng mga ito. Samantala, nagpupumilit si Avant na sumuko, ngunit tinanong siya ni Han kung sa palagay ba niya ay ligtas siya kung gagawin iyon, at tumayapang siya mismo ang kakain sa kanya. Nagbabala si Avant na pagsisisihan niya iyon, at biglang sumugod ang tatlong mercenaries upang pabagsakin si Han. Ngunit hinarang sila ni Isel, pinaalalahanan na hindi pa tapos ang laban kaya wala silang karapatang makialam. Binantaan nila si Isel na papatayin siya kung manghihimasok. Dahil sa kanilang kawalang galang, nag-alab ang kanyang puot. Sa isang iglap walang awang pinatay ni Isel sina Zakan, Wave at Veynan. Lumabas ang anunsyo ng sistema na sila'y nagpakamatay dahil sa matinding stress. Pagkatapos, nagtanong si Isel kay Han kung nagustuhan ba niya ang ginawa niya. Pinuri siya ni Han at nagpasalamat. Samantala, nabigla si Avant at tahasang umamin ng kanyang pagsuko. Dahil dito, nakawala si Han mula sa estado ng berserk. Ngunit nakaramdam siya ng matinding sakit ng ulo, iniisip kong epekto iyon ng kasanayan. Napagpasyahan niyang gagamitin lamang ito kung talagang kinakailangan. Kinumplito ng sistema ang ulat, tinalo ni Han si Avant, at alinsunod sa kasunduan, isasagawa ang synthesis. Nag-aalala si Isel nang mapansing paulit-ulit pinipindot ng guro ang screen, tila sinusubukang ipahinto ang proseso. Komento ni Han, kung ayaw niya, hindi sana siya pumayag mula pa sa simula. Matapos ang synthesis, umangat ang antas ni Han at tumaas ang kanyang kasanayan sa espada, kalasag, at resistensya laban sa sakit. Nag-aalala si Isel kung baka mag-quit ang master, lalo't natalo agad ang mga unang premium na bayani ng hindi man lang napapakinabangan. Ngunit pinagdudahan ni Han na mag-quit ang master, dahil kung mag-quit ang master, dati pa nang masynthesis kay Han ang kanyang 4-star na hero. Pinagnilayan ni Han na sabik ang master sa kinalabasan, dahil gumastos ito ng libreng 10x summon para rito. Sa kabila ng kaguluhan, naniniwala siyang balang araw ay pahahalagahan ng master ang kanyang ginawa, lalo na't naalis na niya ang mga sagabal gaya ng Main Wolf Mercenaries. Napagtanto niyang nasa antas 10 na siya, halos 3 bituin na ang kanyang antas sa pamamagitan ng synthesis, at kinikilala na bilang MVP sa halos lahat ng laban. Sa ganitong lakas at katayuan, maniniwala siya kung mangahas ang master na i-synthesis siya, ay wala na ring paraan para makaakyat sa tore. Tumangala siya sa langit at diretsyong tinanong si Master Wutivo kung ano ang susunod nitong balak. Mariin niyang binalaan kung ang plano nito ay harapin siya, mas mabuti na itong maghanda sa pinakamasama. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.